Yan guys, hi guys. So nandito naman po si Kuya Eric. Isang minuto na naman para may matutunan tayo. So ito po tayo sa ating project site sa El Nido. Of course, nasa beachfront pa rin tayo. Ito po yung kasama sa mga nakaraang vlog namin, no? So nandito tayo, kasama natin ulit si Engineer Kenneth. Ayan, no? Yun, tsaka yung ating apprentice na isa na ba? Yun. So tatanungin natin si Engineer Kenneth kasi nakikita natin guys, ito guys, so nakikita natin kakatapos lang natin buhos ng columns the other day, tapos tuloy-tuloy naman ang install natin ng mga scaffoldings at mga supports para sa next floor, no, na bubuhusan ng 4th level na to, no. So pero kung mapapansin nyo doon sa ilalim, hindi pa rin namin tinatanggal yung mga tukod. Ayun, so engineer, bakit ba kahit tapos na tayo magbuhos, bakit iniiwan pa rin natin yung mga tukod, no? Yung tsaka yung mga scaffolds, mga forms, bakit kailangang iwanan pa siya? Ang reason natin doon kung bakit kailangan nating iwanan muna yung mga supports natin sa ilalim, kasi kapag magbubuhos tayo sa next floor natin, kailangan natin na may kumarga pa sa bigat na dadalhin nung ipapatong natin na next floor. So yung mga supports natin sa baba, yun yung magdadala ng bigat papunta dun sa ating ground floor, instead na yung pinaka floor mismo sa baba ng bagong floor natin yung magdadala sa bigat niya. Maliwanag ba? Wing. Naintindihan naman namin, engineer. Naintindihan naman. Ayun. So at saka kasi kinukure pa natin, di ba? Bakit kailangan very important yung curing time na tinatawag. So hindi porket akala nyo sa surface nung concrete tuyo na, hindi pa yan fully cured pagkakabuhos pa lang. So yun, di ba, yung curing time, ilang days ba dapat? Curing time, minimum of 14 days dapat nidiligan natin yung mga bagong buhos natin na concrete, kasi sa time na to around 60 to 70% na siya ng desired strength natin. So pagpatak ng 21 days, nasa 90 to 99% na siya. So yun, pwede na naabot na yung gusto nating lakas ng concrete. So ibig sabihin, dito sa particular project na to, ano bang dinesign natin na desired strength ng ating mga buhos? So para sa project natin, sa slab and columns, required tayo na magkaroon ng 5,000 PSI sa concrete natin. Grabe, tibay nun! Okay. So malapot-lapot yun. More on cement na halo. So hanggat hindi natin re-reach yung 21 days, kasi hindi naman tayo naglagay ng additives, no? We let the concrete cure naturally. So hindi natin pwedeng tanggalin yung mga supports kasi hindi pa fully cured, no? Kahit mukhang tuyo na yung concrete, huwag nyo munang tatanggalin yung mga support kasi ibig sabihin hindi pa siya 5,000 PSI. Baka hindi pa niya kayanin yung load na tuloy-tuloy na pumapatong sa kanya. Alright? Ilang minuto na naman yun para matuto tayo, mga kaibigan. So abangan nyo yung next vlog namin nila Engineer, EAQ Construction and EAQ Prime Ventures Development Corporation po, mga kababayan. Good night. Good day pala. Good afternoon.